Hi everyone, my name is Joshua May Amul from M007 at isi-share ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung mga nakita ko sa aking museum visit dito sa may Gateway Gallery. Nga pala yung exhibit nila kung tawagin ay Sining Saysay. Kung makikita nyo maraming iba't ibang likha o gawa kung makikita nyo sa museum na to. Pisahan natin dito sa The End of Bondage to Spain o ang paglaya mula sa Espanya. Sabi dito na nag-uugnay sa likhang sining sa mamahalagang pangyayari at figura sa pakikibakan ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa Espanya. Tampok nito ang impluensya ng mga binitay na pari na si Gomburza, Gomez, Burgos at Zamora at Jose Rizal sa Katipunan. Paliwanag ng teksto kung paano pinasigla ng mga pinagurang ito at ng kanilang mga pakikibaka ng revolusyon. Pangalawa naman ay yung Chinese in the Philippines, ang mga China sa Pilipinas. Napaliwanag nito ang mahalagang papel na ginampanan ng mga individual na China sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol na nagbibigay ng mahalagang serbisyo bilang ng manggagawa, mangangalakal at tagagawa. Kit din dito na dahil sa mga pattern ng mga pandarayon ng mga nag-iisang incheck na lalaki o yaang mga nag-iiwan ng mga pamilya sa China, karaniwan na ang pag-aasawa at pakikihalubilo sa mga babaeng Pilipino. Humahantong sa pagtaas ng klase ng pestisong Chino. Naman ay ang The Onset of the Revolution. Lalarawan ng iba't ibang anyo ng paglaban ng mga Pilipino sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Saad nito na ang paglaban na ito ay nagmula sa mga unang pag-aalsa na pinamunuan ng mga tauhan tulad ng Bancao, Tamblot, Sumuroy at Dagohoy, hanggang sa mas intelektual na diskarte ng klase ng ilustrado sa panahon ng kilusang propaganda. Gayunpaman, ang kabiguan ng mga reformang ito na magkatotoo ay humantong sa isang radikal na panindigan na nagtapos ng Rebolusyong Pilipino. Panghuli ay ang Filipinos Unite to End Martial Law. Napakita dito ang pamumuno ni Corazon Aquino matapos ang pagpaslang sa kanyang asawa na si Benigno Aquino Jr. kung paano siya naging simbolo ng paglaban sa mapang-aping rehimeng Marcos. Bigyan din rito ang kahalagaan ng mapayapang revolusyong EDSA, saan nagtipon-tipon ng mga tao upang suportahan ng oposisyon na humahantong sa pagbaksak ni Marcos. Gamit ang dilaw bilang simbolo ng protesta at ang laban-labanan na kilos ng kamay sa panahong ito. Lahat ng aking pinakita na nakaagaw pansin sa akin, sabi ko na nananatili pa rin ang dugong Pilipino sa atin dahil may mga Pilipino gumagawa ng ganitong obra lamang maituro sa atin o magbigay kaalaman sa atin. At lumipas na ang mga bagay na ito, tuloy pa rin na pinapaalala sa atin bawat mahalagang pangyayari noon. Yun lang, salamat sa pakikinig at panonood.